Ikaw, Enzo Langot, ang pagbanat mo sa ating Pangulo ay hindi na uso. Nagmumukha ka lang abogadong gago. Puro batikos ka lang naman. Wala ka namang resibo. Ito namang si Mahal Roca. Dati hanga ako sa kanya nung si Pro Marcos pa. Pero naging antay na, para na siyang naloloka. Kaya mula noon hanggang ngayon, unsubscribe na ako sa kanya. Ikaw, Gikas Boy, puro marites lang ang alam mo. Sapagkat ang mga content mo, kinukuha mo lang sa mga vlogger na katulad mong tismoso. Kaya ang nakikinig sa'yo, pinagmumukha mong mga bobo. Yun, muli magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon tuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. 10 ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa kanyang pamamahala. Naka-live po tayo ngayon sa Top 1 YouTube channel at Top 1 Facebook page. Kung maaari, huwag niyo po sanang kalimutang i-like at i-share itong ating live streaming. Mag-subscribe po sana kayo sa ating channel at mag-follow po kayo sa ating page. Nagpapasalamat po ako sa mga members po natin sa Top 1 YouTube channel. Sila po yung nagbayad ng 79 pesos per month. Maraming salamat. At ganun din po, nagpapasalamat ako sa mga top 1 subscriber po natin. Nagbayad naman sila ng 55 pesos per month. Salamat po sa inyo. At higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo pong mga kababayan po natin na patuloy pong sumusuporta sa ating mahal na Pangulo sa iba't ibang kaparaanan. Isa po dyan, yung panonood nyo po sa ating mga programa at sa iba pang mga vlogger na sumusuporta po para sa ating mahal na Pangulo. Sa oras po na ito, meron pong naghahamon sa akin. Hindi naman siya actually yung makikipagdebate. Kung hindi, itinuturo niya sa isang vlogger na nangahamon daw ng pangdedebate. O sige, pagbibigyan po natin. Ako kailanman hindi ako naglalagay ng oras anytime. Kung sino ang gustong umakyat dito sa programa ko, pupuntahan ko, ay makikipag-usap ako, o kung sino man ang humahamon sa akin at lehitimo naman ang kanyang mga nais na pag-usapan, pupuntahan ko. Wala po akong inuurungang laban. Hindi po ako uurong ng dahil lamang sa mga sinasabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay isang magnanakaw, isang mahinang Pangulo, isang palalong anak at kung ano-ano pang mga masasakit na pananalita laban po sa ating mahal na Pangulo. Nandito ako ngayon at hihintayin ko yung nagsasabi na makipagdebate daw at ako daw ay duwag. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung pupunta po sila. Ang ebidensya po natin ay nandito po sa Top 1 Facebook page. Yan. Nandito po ang ebidensya. Pero siyempre, bago tayo makalimot, shoutout muna sa inyong lahat. Kay Tess Tangfus, Yamelais, Weng Asednag, Ilocana 14, Daisy, M.E. Marcos Pumar, Esme, Minami, Ernia Simbulan Kakanindin, Mami Best Friend, Rosalinda Bienviaje Sembrano, Yamelais Florencio, Yayan Adriano, Beth Murakoshi, Roger Castro, Tess Tangfus, si Marcos Pumar. Hindi pa ako ma-member. Wala. Okay lang, no worries. Pagka wala po kayo, wag niyo pong pipilitin. Hindi po ako yung mga vlogger na nanghihingi po ng GCash. Doon po sa screen nakalagay yung number nila. Katulad nitong inire-refer sa akin na makakalaban ko daw sa debate. Tingnan natin tatapusin ko lang muna yung shoutout po sa inyo. Mami Best Friend, hello po sa inyo. Like and share po tayo. Salamat po. Anita Abaya, Aloha Delma, Prex Martin, Elisa Godisan, Imelda Uwamel Tolentino, Marivic Maligaya, Virgie Padios Pamposa, Lolot H. Padaw, Denden Bumanglag, okay, Marcos Pumar, Maricon G. Hayashi, Emily, Sheng Tabalan, Amelia Abigotero, Rosalinda Bienviaje Sembrano, Pacifico and Jonela
Melissa Roque, Benz Talosa, Maria Burgos, Joyce D, Connie Rutledge, Beth Murukoshi, Joey Derillo, Jem Caloma, Milo Gil, Jonas Lapis, Amelia Acuna Gelgard, Katkat Lucido, Imelda Wamil Tolentino, Virgie Dios Pamposa, Remy Valencia, okay, Katkat Lucido, Chicharon Bulaklak, Lotlot H. Padaw, Melissa Roque, Corazon Agkis Panaligan, Michael Canonisado, Prex, Mercy Cobales Tuscano. Oh, okay. Eto na, basher na. Oh. Alam nyo yung mga basher ko na mga tanga, talagang avid follower ko na rin. Ano? Salamat sa pagpapalo mo. Malaking tangang Chris Geyser. Imelda Wamil Tolentino, Climate Change Santa Maria. Hello po sa inyo. Okay? Now, puntahan natin yung naghahamon ng, yung nagre-repair ng naghahamon ng live streaming. Debate, ano? Ito. Puntahan po natin ito. Yan. Ito po. Sabi niya, yan ang sinasabi po nitong tao, si Win F. Sorilla, isang kakamping. Pagbigyan natin, gusto nila ng debate. O Win F. Sorilla, ito po yung nag-comment ng mga sumusunod. Mamaya babasahin ko. Isa po siyang kakamping. Ba't palabas ng labas to? Paano ba to ita-turn off? Turn off notification. Yan. Okay, ay undo natin. Yan. O, isa pong kakamping ito si Win F. Sorilla. O, siya po ang kakamping. Ano? O, lehitimong kakamping. O, talunan sila, talunan. Hindi kayo makamove on, ha? Talaga kayo. O, sige, balik tayo dito. Sabi niya, si Win F. Sorilla, oy, Esme, ang laki niya na. Maraming salamat dyan ha. Dyan inggit na inggit tuloy yung mga bashers eh. 3,200. Asarin ko lang yung mga bashers. Ilalagay ko lang dyan sa screen. Ano? O, Chris Gasser, wala kayo nito eh. Dito, ayan ang problema sa inyo eh. Naiinggit kayo. Kayo yung mga harap-harapan nanghihingi ng GCash. Nakalagay pa yung numero ng bank account doon sa screen. Tapos nagpa-flash, parang yung si Enzo Langot saka itong nire-repair nito. Oh. Dito hindi ako nanghihingi kahit alam ko na malaki liabilities ko at nagbabayad ako ng utang, ano? Si Kamote mo to, kilala na natin kung sino siya. Kasi para sa akin, ang pera dapat maluwag mong ipinagkakaloob sa sino man. Etong mga nandito, katulad si Esme, salamat, ano? At maluwag mong ipinagkakaloob yan. Hindi ako nanghihingi, pero may mga nagbibigay. O, yan siguro yung isa sa mga kinaiinggitan ng mga taong katulad ng mga babanggitin ko ngayon. Ito, si Win F. Sorilla, sabi niya, patunayan mo sa hamon ng kakamping na makipag-debate ka. O, naghahamon daw yung kakamping. Hindi ko naman pinanonood ang mga kakamping kasi actually, no bearing na sila sa akin. They are irrelevant now. Tapos na ang laban sa politika. Kaya hindi ko na masyadong pinapansin ng mga kakamping. Ang mga focus ko, yung mga traidor na tao. Katulad nitong si Maharlika, nitong si Gagong Lipunan, ni si Kulang-Kulang, itong si Malangsa, itong si Sasurot, o kung sino-sino pa na mga akala mo sumusuporta sa mahal na Pangulo, pero mga traidor naman. Ano? Sabi niya dito, patunayan mo sa hamon ng kakamping na makipag-debate ka. Ito na. Nandito na ako ngayon. Bakit pa natin patatagalin? Hamun-hamunin niyo ako eh. Kahit yung abogado niyo si Enzo Langot, papuntahin niyo dito sa akin. Makikipag-debate ako sa kanya. Okay? Hindi sa kaduwagan mo, sabi sa akin. Paano duwag? Ito, debate lang, maduduwag ako. Anak ka ng teteng kayo. Naranasan ko mahagisan ng Granada. Almost mamatay kami sa mga operasyon na pinagagagawa namin. Walang pulis na duwag. Tandaan nyo yan.
Walang pulis na duwag. Oh, para malaman nila gaano ka kahina. Oh, sige, ganun lang naman ako. Ako lang naman talaga ay mahina. Mahina po utak ko. Ako po ay nag-top lang sa board exam. Ako po ay civil service eligible. Top notcher po ako sa NAPOLCOM PNP entrance examinations. Number 1 po ako sa batch namin. Sa mga examinations, lahat ng mga tinake ko, hindi man ako mag-top pero lahat pasado. Hindi po ako magna cum laude pero ang weighted average ng aking transcript of records ay 1.37. Oh, yun lang, ganun po ako kahina. Ang IQ ko, napakababa. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Ngayon, balik tayo dahil nga sabi niya, mahina daw po ako. O, kakayanin makipagdebate para ipakita mo sa kanila kung may kaalaman ka nga sa iyong pinaglalaban na Marcos. Okay? Kung may kaalaman ka at may tama, bakit duwag kang makipagdebate kay Michael Apasible Bulletin? Sino ba tong Michael Apasible Bulletin? Di ko to kilala. Ano, sino ba to? Pero nung tiningnan ko na, o bago natin ipakita, sabi ko sa kanya, Win F. Sorilla, tinawanan ko lang, paakyatin mo siya sa LS ko anytime. Huwag kang tanga. O, ngayon, naka-live na ako. Sabi niya, hindi niya nababasa, hindi man ngayon. Kung mabasa man naman niya, baka, hindi yan yung susunod eh. Sabi niya, pag nag-live na kayo, doon nyo gawin ang hindi. Ang gulo ng pagkakasunod-sunod nito eh. O, babasahin ko, kayo na lang bahalang umintindi sa thread. Kasi hindi sunod-sunod yung 10 minutes, 18 minutes, 20 minutes, 28 minutes. O dito tayo sa pinakamalayo. O sabi niya, top 1, kailan gusto mo pag mag-live ka sabihin mo anong oras para makapag-debate kayo at sasabihin ko sa kanya. Sabi ko kahit ngayon. Wala nang oras-oras, naghahamon-hamon kayo eh. Si Brothers Traveler nga, pinuntahan ko mismo sa channel, bakit mag-oras-oras pa? Para saan pa yung schedule na yan? O sabi niya, tingnan ko kung may oras siya. Sabi sabi ko, okay. Sabi niya, hintayin ko lang sagot, kung hindi man ilagay natin sa pagkakataon na araw o petsa. Wala nang ganun-ganon ngayon na kagad. Maghahanda pa kayo eh. Para maraming manood at makinig sa debate nyo, okay ba yun? Hindi kailangan ng maraming manonood. Ang kailangan makapag-usap kami sa publiko at panoorin na lamang ng replay ng mga manonood. Ano ko, for the sake of views? Kaya ako makikipagdebate? Hindi Hindi ako makikipagdebate for the sake of views. Pagkakaperahan ko pa yan. Hindi. Makikipagdebate ako dahil mahal na mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos. Loyalista ako ni PBBM. Okay, tuloy tayo. Para pag-usapan ang bawat minutong palitan ng sagot. O, sige, nandito na nga ako eh. Okay, ano topic? Wala raw topic. Pag nag-live na kayo, doon nyo gawin ang usapin. Baka katulad ni Brothers Traveler naman ito. Pag-akyat dito sa programa ko, aakusahan kagad ako na fake news peddler ako. Walang ganun. May debate bang ganun? Accusations? Walang ganun. Tingnan natin. Hintayin ko lang ang sagot at wala pang sagot. Baka busy pa. Tingnan mo, naghahatak-hatak ka ng paghahamon-hamon. Ngayon, pinatulan ko kayo. Busy-busy pa. Sabi ko, mag-LS ako now. Kaya ako nag-LS ngayon. Papuntahin mo na siya. Sabi ni Win F. Sorilla, hindi niya nababasa, hindi man ngayon. Kung mabasa man niya, baka sunod para malaman na niya at abangan ka namin. Sana magbigay ka na lang ng araw mas maganda at para alam niya na ibigay ka ang araw. Wala nang ganon. Ako hinahamon ninyo eh. Ngayon pinapatulan ko kayo, pikit mata. Magba-blindfold ako. Nakaganito lang ako. Blindfold tayo. Labanan. Wala nang reference. Blindfolding tayo. Nang sa ganon, isip lang nang gagana sa atin. Tingnan mo, pinaliparan tuloy ako ng anlaking halaga nitong si Esme. Nagulat ako Esme, maraming salamat dyan Thank you so much. Ngayon, tingnan natin. Ano na ang mangyayari dito sa hamon nila sa akin? Kasi hinahamon nila ako mga tol eh. Mapagpatul ako. Huwag nyo akong hahamunin ng debate. Pagsama-samahin nyo na yung mga ipinagmamalaki ninyong tao. Nandito ako ngayon. Walang basa-basa. Stock knowledge lang tayo. Pag-usapan natin. Ngayon, puntahan natin. Sino ba tong Michael Apasible? Puntahan natin. Ito yung kanyang pinagmamalaki. Moving forward.
Anti-Marcos ito. Aba, dapat siguro magpakalbo din ako. Pero pag nagpakalbo ako, masisira yung pangako ko sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Hindi niya man alam na nangako ako, pero alam ng sambayan ng Pilipino na ako'y magpapahaba ng buhok hanggang sa 2028. Yan po ang manifestations of support ko para sa ating mahal na Pangulo. Michael Apasible Bulletin, malaki yung kanyang following. Meron siyang 63 followers, 1,000 followers. My name is Michael Apasible. And this is my bulletin blog. Yan. I do both video and written format. Ako hindi ako mahilig sa pagsulat. Wala akong talent sa written communications. Except yung mga reporting. Pero yung mga pagsulat-sulat, katulad ni Kaki Rocky, wala akong talent sa ganon. Impromptu tayo, magsasalita. Nabubuisit nga ako pagka nagbablog ako nang meron akong binabasa eh. Sabi ko, tigil na yan. Pamali-mali ako. May binabasa ako eh. Di ba? Video creator. Tingnan natin. Ito yung mga posts niya. Karamihan anti-Marcos. Hindi ko alam kung kilala ako nitong si Michael Apasible Bulletin o ito lamang ang nagtutulak sa kanya. Si Win F. Sorilla. Pero ngayon nandito na ako. Tawagin mo, Win F. Sorilla. Alam ko nanonood ka ngayon. Kasi comment ka ng comment. Ito, pinatulan ko kayo ngayon. Tingnan natin ngayon yung inyong kagalingan. Nasaan na? Nasaan ka na? Kailan mo gusto pag mag-live ka, sabihin mo anong oras para makapag-debate kayo? Nandito na nga ako. Bakit pa kailan? Nandito na ako. Hindi niya nababasa, nakananteteng, naka-live na ako, replyan natin, naka-live na ako. Naka-live na ako ngayon. Papuntahin muna. Marami na rin nanonood, 200 plus. Naka-live na ako ngayon, pupuntahin mo na siya. Di ba, hamu-hamunin niyo ako ng debate, tapos kayo lang yung magbibigay pa ng mga panapanahon. Pag naghamon kayo ng debate, panindigan ninyo. Ako, nangahamon ako dito. Hinahamon ko kayo. Salamat, Criselda Afare. Thank you so much dyan sa iyong super chat. Ano lang yan, di ba, mga tol? Bakit tayo matatakot sa katotohanan? Sabi ni Secretary Ben-Hur Abalos, isa sa mga pinakamahalagang katangian ng isang tao ay katapangan. Kung wala kang katapangan, hindi mo magagawa ang tama at dapat. Hindi ko sinasabing matapang ako. Pero lagi ko sa inyong sinasabi kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Alam nyo na siguro ang ibig sabihin ko. Kaya ngayon, yung mga ganitong simpleng bagay, bakit patatagalin pa natin? Maghahamon-hamon kayo. Nandito na ako ngayon. 17 minutes na akong naka-live. Win F. Sorilla. Mag-comment ka ngayon dito, Win F. Sorilla. Mag-comment kayo. Comment kayo. Anong nilampaso ni Takeru? Huwag mo na kaming pag-awayan ni Takeru. Si Takeru nakakausap ko yun. Alam ko ang kakayahan ni Takeru. Ikaw talaga, ang dami niyong mga bitterness sa buhay. Di ba? Talaga kayong mga basher ko kayo. Wala akong mga pakialam sa mga katangahan ninyo. Pero wag nyo nang ipakalat ang katangahan ninyo kasi yung mga katangahan ninyo ang lalason sa lipunan. Dahil sa mga katangahan ninyo, kaya hindi po umaasenso ang bansa.